Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Makipagkwentuhan tayo, mamaya magkulabo tayo. Philippine Amnesty Commission welcomes Marcos grant of amnesty to ex-rebels. By the Philippine government to former rebels is welcomed by several groups and security officials. The details from Pia Gutierrez. President Ferdinand Marcos Jr. last week signed 4 proclamations granting 18 hours ago lang ho ito eh. amnesty to former rebels. Under Proclamations 403 to 406, members of the Alex Bocayao Brigade, the CPP-NPA-NTF, the Moro Islamic Liberation Front, and the Moro National Liberation Front may be given amnesty by the government. The National Amnesty Commission welcomed the President's move, which he earlier promised in his SONA. Marami tayong mga rebelde, CPP-NPA, because they were designated by our Anti-Terrorism Council as terrorists. So, ang covered lang dito are those who have already who are former rebels. So, ibig sabihin, ma'am, nagbalik loob sila sa gobyerno. But the proclamations are clear that amnesty covers only crimes committed by rebels in pursuit of their political beliefs. Hindi pwede yung kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, crimes against chastity, crimes committed for personal ends, and then violations of the Dangerous Drugs Act, crimes committed against the offenses that are defined by the United Nations, such as genocide, crimes against humanity, war crimes, torture, enforced disappearances, and other gross violations of human rights. According to the 1987 Constitution, the President's amnesty proclamation needs the concurrence of Congress before becoming effective. During the Duterte administration, Congress only concurred with 3 of the 4 because at that time, the CPP-NPA was facing a proscription case that sought to declare them as terrorists. While all 4 got the nod of the House of Representatives, the Senate rejected amnesty for the CPP-NPA. Noong kasing nire-repaso o dinideliberate ng Senate yung proclamation on the CPP-NPA ay mayroon silang proscription case sa Court of Manila. So sa ngayon wala na yung proscription case. So baka pwede na pong i-push ng ating members of the Senate. Kulayan estimates some 100,000 rebels are set to benefit from the amnesty, with 40,000 coming from the MILF. The potential beneficiaries, Marami-raming mapapatawad mga boss. Tuloy natin. however, would still need to be scrutinized by the National Amnesty Commission before their applications will be approved. Siyempre, part of the peace process din yan, kinukuhan talaga ng ating presidente, ng ating mamayan, lahat ng mga Pilipino para makakaroon ng kapayapaan talaga dito sa bayan. Susuportahan po natin. Siyempre, yung peace on earth, lalo itong Pasko. Several groups and government agencies meanwhile expressed support for the grant of amnesty to rebels, which they see as an important step towards ending armed conflict and bringing lasting peace to communities. According to the Moro National Liberation Front, this shows the president's genuine desire to foster peace and brotherhood. Meanwhile, Presidential Peace Advisor Secretary Cardito Galvez says the amnesty program will allow former rebels to transition to a peaceful and productive civilian life. Galvez also hopes other members of rebel groups will seize the opportunity. For the Department of National Defense, this is an important step towards ending the country's insurgency problem. It's a step, towards if not cessation, reducing the amount of ostensible support that they have. Nevertheless, we remain very alert on all forms of extremism and terrorism. The Department of Interior and Local Government vows to play an active role in the reintegration process for former rebels. They also vowed to strengthen their social service assistance to them through the Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Ayos, di ba mga boss? Yan. Nung panahon ni Digong,
Hindi rebel ang tawag nila Digong diyan, terorista na sila eh. Kaya peka. Pati nga yung si Franz Castro, di ba? O kaliway ka o yan ang mga gandang patay ni sabi ni Digong yun. Ngayon iba. Iba si His Excellency ha. Mas maganda naman kesa naman yung panahon niya, patay. Pero MPA, kasama naman ni Digong yung MPA, di ba? Mabuhay MPA, sabi niya pa. Oo. Ganun eh, ha? Pero kinakabahan si Sara. Ha? Kasi nga magkaiba eh. Yung tatay niya, gusto ubusin, patay-patay lahat yung mga MPA, CPP, MPA. Yung grupo na Mamamay, di ba? Kung ano-ano pinagsasabi nila. Eto naman, pinatatawad binibigyan ng amnesty ni His Excellency. Yung mga CPP, MPA na kinideklara nitong sila kay Buloy ng mga demonyo, no? O, sige. Ito. Kay Sara, Vice President Sara Duterte says the foreign policy of President Marcos should be respected. Her comments followed remarks by the president that his administration is studying the possible return of the Philippines to the International Criminal Court, or ICC. The country withdrew from the ICC in 2019 during the presidency of the vice president's father. The bloody anti-drug campaign of the then president Rodrigo Duterte is now the subject of an ICC probe. We all should respect the position of the president being the chief architect of foreign policy. Pero respect ha. Sabi niya, respetuhin natin yung sinasabi ni Presidente. Pero, ano pero? We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. Magulo rin siya, no? Tinitignan ko yung mukha ni Sara, mukhang aburido na talaga, totoo. Ha? Respetuhin daw si Marcos. Pero, ipag-usap muna kami sa Department of Justice para ibigay naman namin yung posisyon namin. Ayaw niya eh, di ba? Lang nga naman gustuhin niya makikooperate sa ICC, silang nakasalang dyan, di ba? Tatay niyang inaakusahan dyan eh. Lang nga naman, di ba? Simple, kung di naman kailangan pang ano yan, ano ba? Ha? Tag dito. Alam na this, di ba? Tsaka involved pa siya eh, di ba? O ano pa? Pero ba't dapat di na nagsasalita ito eh, no? Dapat respetuhin natin si Pangulong Marcos. Kung siya ang ganito, ganun. Pero, nakipag-cooperate kami sa DOJ kasi yung posisyon naman namin na sige. Ang gulo, no, mga boss. Makikita mo sa utak nito, ano na eh. Siguro hindi na nakakatulog to. Kakaisip, no? Kasi si Marcos, si His Excellency, dati matigas siya, di ba? Na hindi kayo makipag-cooperate. Wala na kami nga dyan. Ngayon, iba na eh. Pag-iisipan at pag-aaralan na ang sinasabi ni Marcos tungkol sa pagbalik sa ICC at pakikipag-cooperate sa ICC. Kasi, di ba? Alam nyo, mga boss, simple lang kasi yan. Walang advisor na mag-a-advise kay Marcos na wag makikooperate. Especially yung Kongreso nga, di ba? Sinasabi na sa kanya na makipag-cooperate tayo. Di ba? Kasi nga, hindi naman ano yung ICC. Ang kinaano lang niya yung mga crime, mga heinous crime, mga crime against humanity, mga talaga mabibigat na krimen para sila makialam. Protection na nga yan eh. Protection ng bansa. Kamiyembro kanyan. Tsaka yun nga, masyadong sirang-sira itong Pilipinas pag hindi siya nakika-operate dyan. Dahil buong mundo nakatutok dito sa issue na to eh. Sa ICC na to eh. Ha? Ang tutok naman, kung gusto ni dalawa lang ang pagpipilian ni His Excellency. Kapakanan pang tao, sa libu-libong na disgrasya nitong bloody war on drugs nitong si Digong. Proteksyonan niya si Digong. Automatic, pag hindi siya nakipag-cooperate, ang pinoproteksyonan ni His Excellency, isang tao lang, si Duterte.
bilang sinasabi niya, kaibigan niya, di ba? Pero, yung mga nangamatay nung panahon nung sinasabi niya, kaibigan niya, walang kwenta para sa kanya. Oh. Pinoteksyonan na nga niya si Digong, kung tutuusin mo, di ba? Doon sa mga korupsyon nung panahon niya, di niya na hinabol, O, di ba? Billion ho yun, di ba mga boss? Para mali lang, O, di ba? O, yung pang binigay doon sa pag in-advance doon sa Russia, umorder ng 12 helicopter. 2 billion din yata yun. O, billion. Ano ba na? Anong utang na loob pa ba naman ang gusto mong tanawin dyan? Is Excellency, o, di ba? Tsaka yun nga. Malaking plus point kay His Excellency kung makiki-operate siya sa ICC. Bakit? Hindi lang Pilipinas ang papalakpak Halos lahat ng miyembro ng ICC papalakpak. Diba? At makikita sa buong mundo na merong anong Pilipinas, may pagmamalasakit sa karapatan pang tao, hindi sa karapatan ng isang tao. Diba mga boss? Si Sara, kaya mahirap pa bang intindihin itong ginagawa ni Sara na pag-ayaw? Napaka-elementary naman yan. Natural lang umayaw ka. Pero kung hindi ikaw ang nakasalang dyan, baka nangunguna ka pa. Natural. Na magmemembro ka. Attorney ka. Attorney ka. Di alam mo dapat, di ba? Simple yan. His Excellency, di ba? Mabuti sana kung ang ratio ng kaibigan mo 1:10 lang 10 yung napatay niya, pwede pa sabihin natin, sige, kaibigan naman tayo. Libo merong nagsasabing 30,000, merong nagsasabing ganito. Pinakamababang sinasabi ng mga pulis, ina-accept ng mga pulis, 6,000 di mahigit. Ilan ang ratio? Isa kontra 6,000, isa kontra 30,000. Yung bloody drug war na sinasabi, ang nangamatay naman ay mga nakasinelas lang. Meron bang namatay? Meron bang nakulong na mga big time drug pusher? Wala naman nagbasa-basa siya ng kung ano-anong matrix. General Luot, General Garbo, ganito, ganun. Wala naman siyang napakulong sa mga pinagsasabi niya Meron ba? Ito ang matrix. May mga judges pa. May mga, tawag ito? Mga narco generals, kung ano-anong pinagnangaknak niya. Pati sila Gretchen, pati sila yung drive, yung babae na weightlifter, na champion, pati pa yun, nasama pa sa matrix. Pati si Ronald Llamas nga, nakasama pa raw, di ba? Pati nga si BP Lenny, di ba? Kung ano-ano lang chismis ng panahon ni Digong di ba? Mga boss. Pag hindi nakapasok yan dito, ay pag hindi sila, maski hindi sila makipag-cooperate, papasok Kaya yun lang di ba? Maski ayaw nila, pag hindi sila cooperate, papasok din ng ICC. Pwede ba nilang pahulihan kung papasok dito at mag-iimbestiga yan? Tutulong yung mga talagang dyan? Sabi nga ni Senadora Laila de Lima ako nag-umpisa niya, lahat gagawin ko para makatulong dyan sa investigasyon na yan. Si Laila de Lima lang, ang laki na maitutulong yan. At saka sila Matabato, Las Cañas, ang dami. Mahirapan. Si His Excellency, kumbaga sa nakaipit siya Wala na siyang aatrasan kung di umuo. Napakalaking yan. Plus point sa kanya. Diba? Talagang nakakapanginig ng yan, mga chip. Wala, mahirapan talaga si Bongbong na magpasya dyan. Maski man kayo, kayo nasa kalagayan ni His Excellency. Saan kayo lalagay? Hinihingi ang kooperasyon ninyo ng International Criminal Court. Proteksyonan mo yung isang tao.
o yung libu-libong pinatay ng isang tao. Mag-collab na po tayo, mga boss. Tsaka yun nga, alam din siguro nila Sara na hindi kaya ni His Excellency ang pressure na umaano sa kanya. Yun nga, wala namang matinong advisor yan na mag-a-advise dyan na proteksyonan mo si Digong. Ganun lang naman yan eh. Pag hindi ka nakipag-membro, ay hindi ka nag-cooperate, pinoteksyonan mo si Digong. As simple as that, di ba? Sobra-sobrang proteksyon na kay Digong ba? Yung korupsyon ni Digong, formally, proteksyon, ayaw niya habulin ni Bongbong. O, di ba? O, eto na naman, proteksyon na naman. Tapos yun nga, binababoy pa siya. O, di ba? Pupunta sila doon sa China. May paalam ba? O basta punta. Si Harry Roque punta, nakikipag-usap daw siya. Nakikipag-pisto ka. Hindi naman siya miyembro ng gobyerno eh. Di ba? Wala naman siyang papel. O, di ba? Ay, naku. Mag-collab na po tayo, mga boss. Naririnig niyo ba yun? May nagkakaroling. Friend Amy Bingson, shout out Dolor Garcia, Belinda Magtangog, shout out sa inyo. Borgonyo Karaoke, first ako, watching from Milan, Italy, sabi ni friend Amy. Moody Muma, shout out Hi, good evening po. Dapat dyan, ibalik sa China ang mga sindikatong mga sekwa na yan. Dito sila namiminsala sa Pinas. Parami ng parami ang sekwa dahil ang ibang mga sekwa gumagamit ng Pinas upang legal sila, maninirahan sila sa Pinas. Sabi nga ni Kaper Silapid, 3 milyon na sila. Dapat dyan ibalik ang ICC upang proteksyon ng mga Pinoy, lalo na ang mga mahirap na walang kakayahan na ipagtanggol ang mahirap. ICC lamang ang pag-asa. Tama lang bumalik ang ICC sa Pinas upang kung pasok ang mga anak ni Duterte, kasama sila na damputin ng ICC sa darayong na panahon. Salamat po, Sir Rox. Reynaldo Gonzalez, shout out. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong naibahay. Gusto in-check sa Pinas kasi lahat kayang tapatan ng pera. Totoo yan, Raul. Patayin mo yung prostitution din sa Pasay City. Katabi ang munisipyo tsaka ng police station. Okay na ako, Japan. Ay. Ewan. Everyday Sunday, shout out Yannick Ordobe, shout out. Sabi niya, andun sa Davao ang protektor niyan. Davao lang ba? Wala ba sa Cavite? Joe Films, welcome to the club. Joe Films. Karox, yung mga Chekwa talaga ang salot sa lipunan natin. Epekto yan sa pagkupkop ni Dugong nyo sa kanila. Lagay ko kupkopin ka ni Dugong ng ganun-ganun lang, kasi niya swerte. Pinakamababa dyan, milyon. Baka bilyon pa yan 6 na taon. Naku ng kamutin. Fernando Ribong, shout out. Dapat tirahin na yan mga hinayupak na Chekwang mga ogag. God bless po, Sir Rox. Dapat. Jeng Ipa, shout out. Lumalakas lalo ang loob ng mga yan dahil alam nila na maraming mga China na senador sa Pilipinas. Yung pa isa Stickwar Legacy, shout out. Sus, small time. Sa totoo lang po, lahat ng yosi sa market, even in 7-Eleven at grocery, lahat yan ay fake na Chinese made na po. Chinese made na po yan. Lahat ng brand.
Ano to? Tanga ba talaga ang mga otoridad natin para hindi ninyo malaman ito? Mga buwisit, I wanna smoke good cigarettes pero wala ka nang mabili. Lahat fake. Peste kayo, mga Chinese kumita. Mga Chinese kumita na nilason pa ang Pinoy. Last ako naka-yosi ng urig. Nabili ko sa PA sa airport. Lucky strike. Alberto Ulaer, shout out. Karoke, may pag-asa ang mga politikong magnanakaw sa kaban ng bayan. Karoke, may pag-asa ang mga politikong magnanakaw sa kaban ng bayan natin. Makanakaw pa uli sa kaban ng bayan. Wala ng kabusugan sa confidential fund at intelligence fund na 21.5 billion pesos, Karoke. Kawawa si Juan de la Cruz, kubang-kuba na. Christian Chengnak, shout out. Blessed evening po, Tatay Roque, and to all the viewers, followers, subscriber po, Mr. Huto lang 2. Sumagot si Reynaldo Gonzales. Hello, Christian Cheng. Long time no hear. Nainom mo na daw ba yung vitamins mo? Gusto ni Sir Rox. Di lang utak ang tumataba, kundi healthy din. A healthy life is a healthy family. Sumagot si Christian. Oo nga, paring Ray Gonzales. Christian Cheng ulit. Di na po dapat pagtakhan yan. Ipaano at bakit nakapasok na naman ang sindikatong singkit na yan sa kawawang Pilipinas? Ang mga leader ng Pilipinas, siya rin ang padrino. Bakit ko po nasabing leader? Kasi di lang naman si Extano Marcos ang leader dito sa Pilipinas. Di po ba tayo? Maraming ang leader di ba? Okinawa, di ba? Ewan. Christian Cheng ulit At yan pong mga tabako, supply kaya yun ni Pulburon. Ay na naman ang mga adik. Sa resorts pa kamo tayo, Rox. Di kaya yung resort pag-aari ni Dolphin Roque. Kaya wag nyo nang pagtakhan tayo, Rox, bakit nawiwili ang mga sindikatong singkit na yan na lubas-masok sa Pilipinas. Totoo. Dami Christian Cheng ulit Di lang po pati dapat torturin ang mga sindikatong mga singkit, Tyrox, kundi tortahin. Tortahin na silang lahat. Galit. Ano ba yan? Nagagalit na ako dahil sa mga labas-masok ng mga sindikatong singkit. Tapos bigla naman akong natawa sa comments ni paring Ray Gonzales na pag lakaring walang saplot si Dolphin Roque. Anong itsura niyan, paring Ray Gonzales? Ikaw talaga. Thanks po, Tyrox. Ingat po kayo parati. At si Mother Dear. Friend Shervin sa Peda, shout out Christian Sen, shout out. July 7, Alcantara. Sabi niya. Sir Rox, ano na naman ang masasabi ni Pambansang Bigote dyan at Madam Babalina, Butanding, yung mga napakahusay nating mga mambabatas. Yung puro aid of legislation na sinasabi. Ayan, harap-harapan kayong binababoy. Nasaan ang batas dyan na mga buwakang mga pesting yawa kayo, kinam. Galit na naman siya. Nakakagigil talaga ng laman. Sir Rox, isa pa itong aming pinakapinuno ng hustisya daw. Diyos ko, talagang sikat na sikat kami sa sobrang kapulpulan. Buisit, Mr. Bonjeng, ano na? Ito ba ang nakaka-proud na maging taga Cavite? Harap-harapang pambabalahura sa hustisya na pinamumunuan mo at ng bansa mo, pero okay lang. Ano ba talaga to? Pogo o pugot ulo sa kokontra? Bakit parang di man lang pumapalag? Nasaang tribo na ba tayo ngayon at wala kang maririnig kundi puro pogo, chengwa.
Mainit ang ulo nito. Napalitan na ba ang bandera ng bandera ng mga Chengwa? Yung mga matatabil ang dila sa pagkontra sa ICC, pagdidepensa sa mga fans ng impeachment. O eto, nasa mga harapan nyo, ano na tawag ninyo diyan? Ha, mga buisit? Kung ano na lang ang inaatupag ninyo kaletsyan, kung sino-sino ang inyong pinagtatanggol at dinidepensahan, pero ang sarili mong bansa, baboy na baboy, at pinaghaharian ng mga hinayupak ng mga Chengwa. Pero okay lang. Ha? Nagkakalat ng tae sa sarili mong bakuran. Pero okay lang. Hay, naku, Xerox. Sarap po sila talagang mga tuhugin sa tumbong at ihain. Aber, sino po ang magiging proud maging Pilipino? Pilipino ka sa ibang bansa. Kung alam ng buong mundo kung paano tayo binababoy at binabalahura ng ibang lahi. Pero wala pong kumukontra, wala tayong ginagawa. Dating perlas na silangan, ngayon po, dagat ng impyerno at kabwisitan. Impong basyang lalayas na po, Xerox. Kumukulo po talaga ang dugo ko sa mga napanood at nakikita ko. Pero ang mga mamabatas natin, puro po tuod. Mga walang silbi po mga buwisit. Good night po sa lahat. Pasensyahan na po ang inyong impong sa sobrang haba palagi ng litanya. Dapat siguro talaga, Xerox, magkaroon din ako ng sarili kong programa sa SMM. God bless. And good night sa mga kawaryo, sa inyo pong lahat. Tunay na nagmamahal ang asungot ninyong Tia Debbie. Hello, shout out to Sister Grace. Naaalala mo pa yan? Bugok na yan. Ako, malapit ko na naman gawa ng vlog yan. Demonyo yan eh. Oy, Grace Chingsay. Ang lapit-lapit ng bahay namin, ilang hakbang lang, gago ka talaga. Kung napapanood mo lang, dapat natatauhan ka na, bugok. O, bukas gagawin na naman kita, tignan mo, ha? Marami ka nang nilalabag sa 10 Commandments. Mortal sin yung ginagawa mo, Great Chingsay. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, West Philippine Sea, karagatan na pag-aari ng ating bansa. Inchik ang naghahari. Pati ba naman sa kapatagan, inchik pa rin ang ating problema. Economic sabotage, illegal gambling, kidnapping, prostitution, grabe na talaga dito sa Pinas. Dasal, mahal na Panginoon Diyos, hanguin niyo po kami sa kadiliman. Pastor siguro si Ferdinand San Juan. Ang galing eh. Shout out, Jun Lagon, my friend. Librado Ludovico, shout out ha. Blessed Monday morning po, Karoke, and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Hindi lang yan, marami pang mga hinduropot na inchik ang gumagawa niyan. In short, champion sa ganyang gawain ang mga singkit na yan. Totoo yan. Ang inaantay ko, baka meron na rin pagawaan ng alak dito eh. Oh, ha? Mga peking alak, ha? Mas malaking pagkakitaan niya, mga Xiongwa, ha? Librado Ludovico ulit ito. Correct ka, Karox. Isang malaking sindikato yan. Kasi alam ng mga inchik na kurap ang gobyernong Pilipinas. Dapat dyan, itapon doon sa West Philippine Sea. Elizabeth Iscare, shoutout. Ha? Good evening, Sir Rox. Paano kaya nakakagawa ng ganyan ang mga Chekwa na yan? Matagal na siguro silang nag-ooperate dyan. At ngayon lang nahuli nila. Papalayain din naman nila yan basta if the price is right. Ba, mukhang may laman yan sinasabi mo ha. Friend Elizabeth ha. If the price is right ha. Totoo yan. Kala mo. Puro wala kang pangalan. Hindi nga mabanggit kung sino. Wala. Ganun. Ilang araw na. Meron pa bang balita tungkol dyan? Wala na.
Binalita lang siya, nakahuli sa pabrika, mga incheck. Oh, 6 na incheck, ganito, tapos na. Bukas, iba na ulit ang istorya. Yan ang mainstream media, diba? Tuloy natin. Inuuna ang lagay-lagay. At kaya malalakas ang loob ng mga yan kasi alam nila, kapag nahuli sila, pera lang ang katapat niyan. At lalaya na sila, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Yan na yan eh. Elizabeth Iscari ulit Totoo yan, Sir Rox. Ilang beses na kaming na-scam niyan. Ang ganda-ganda ng pinakikita sa internet. Kaya makukumbinsi ka o umorder. Pero pagdating nito, iba at di mo mapakikinabangan. Kita mo. Parehas lang tayo, na-scam din ako dyan. Okinawa Japan, buti mura-mura lang, anak ng puto. Ay. Yung sa akin naman, relo. Ganda, scratch proof pa. Putya ka mura. Lapan 2,000. Ganda talaga. Pinupukpuk-pukpuk pa yung salamin. Putris, dumating, anak ng kamote. Nagtagal naman ng 2 weeks. Ayaw na umandar. Gag. Automatic ang ganda. Ang ganda talaga. Okinawa Japan. Baliw. Elizabeth Iscari ulit Kaya ngayon, never akong naniniwala sa mga napapanood namin sa internet. Lalo na sa Facebook at YouTube. Grabe ang mga sinisingit nilang kung ano-ano na gumagamit pa sila ng mga kilalang celebrity. Ano ba namang bansa ito? At bakit nakakalusot itong mga bansang ito? Isipin ninyo, number 1 tayo na may pinakamaraming nail scam, nai-scam. Hay, kawawa talaga bansa natin. Totoo yan. Ay, naku. Maski ang mga poverty form na yan, mga tumutulong sa mahihirap, scam yan eh. Pero nakakatulong nga doon sa isang mahirap, pero ang balik sa kanila malaki. Oo. Meron pa silang mga talent. Meron silang yung mga pelikula po yan eh. Yung pag nakakita kayo rito na tumutulong sa mahirap na naka-video, pelikula po yan. Magkano lang gastos? Sige nga. Meron pa silang yung tawag dito, tagahanap ng mga ganyang klaseng buhay. Sa kanila, meron dun. Ganito, hirap na hirap. Puntahan nyo. Karamihan ginagamit pa nila yung may itsurang babae. Tapos tatamnay nila. Magandang dilag, nagtitinda lang ng ganito. Makikiliti yung utak mo. Pupuntahan yan, tapos tutulungan daw lang. Siguro pinakamalaking gastos 5,000 eh. Pelikula na. Tingnan nyo ang views, 100,000 ang views. 100,000 ang views. At ang subscriber nila, madami na. Ang galing ng bibig eh. Salamat po sa mga may mabubuting puso na tumulong dito sa kawawawang. Yun ang mga istorya na yun. Kung ipipelikula mo, wala hong manonood. Manonood ka, magbabayad ka sa sine, yun lang ang panonoorin mo. Pero kung mo nandito lang sa YouTube, panonoodin mo kasi nga yung mga thumbnail, ang lulupit eh. Gustong makapag-aral, kawawa naman itong magandang binibini na ganito, ang trabaho, ganun ang mga nahuhuli po nila. Yung mga nasa abroad na may mabubuting puso na. Tsaka yun nga, yung mga nandito rin na nakikiliti. Diyos ko, madali yung gawin niya, kaya lang hindi nga ako kaya ng konsensya ko. Yung tinatawag na poverty form, meron yung nagpapanggap ng pulubi, pagkatapos pag binigyan mo, marami yung nanonood, ewan ko. Sige, tuloy na natin ito. Kaya nga tinatawag po yan ng mga yan, content creator. Kasi pagandahan po sila ng content eh. Kaya meron sila mga parang tagahanap na magandang mai-content. Hindi hindi sila naghahanap eh. Meron na silang tagahanap. Pupunta nila kung saan lugar.
Kamray nga, yung mga butas-butas ang bahay, mga ganun. Makabagbag damdamin. Yung boka naman ng ano, ay siyempre, mga mahihirap po niya, pag nakabigyan mo ng ganyan, ang tingin na sa'yo niyan eh. Sasambahin ka na niya, hulog ka na ng Diyos. Sasagot naman yung content creator. Hulog. Ako po'y instrumento lang ng Panginoon para tulungan kayo. Yun po yan eh. Hindi ako sa ano. Natatawa ako pag pinanonood ko yan, totoo. Ano na to, kako mga to. Yung nga, kaya nga parating nakakagulo na to si ano eh. Binubuko na nila ng todo si Rapi Tulfo tungkol sa mga ganyang content, no? Mga makamahirap. Ay nako Lord. Kamusta kayo dito? Kamusta kayo? Butas-butas yung bahay, puro kinuha kamusta pa nung ay nako, tuloy na tayo rito, nawawala ako dahil sa bagay, doon makikita kung gaano kabubuti ang puso ng mga Pilipino, no? Pero yun nga, scam mo yan. Scam po yan. Oo. Tuloy natin. Elizabeth Iscariola ulit ito. Kaya ngayon, never akong naniniwala sa mga napapanood sa internet. Ay, nabasa ko na to. Anthony Andres. Welcome to the club, Anthony Andres. Aimee, pinagana mo ba ang batas noong pinatay ng bodyguard mo si Archimedes Trajano? Hindi ko kilala yan. Sumagot. Ay, si Everyday Sunday sumagot. Oh. Itanong mo kung sinong inagawan niya ng asawa. Ano kayo? Marites na yan ah. Alam ko yan. Hindi ako sabihin. Ano to? Klaus Olivia. Welcome to the club, Klaus. Chinese na naman. Pag Chinese, hindi tutulong yang Duterte. Yan ba ang may nagawa? Marinig ko ng mga Duterte, nasusuka na ako. Klaus Olivia ulit oh. Wala nang tutulong kundi mga pro Duterte. Siya yayaman sa bansa natin. Hindi siya Pinoy. Chonggong Inchik. Mainit ang ulo ni Klaus. Hello, Miss Akira Milos. Good day, sabi ni Kalatni. Good evening, Karoke. Laban lang, Karoke. Huwag kang sumuko. Hindi. Kalatni ulit, oh. Number 1, basta pagdating sa kalokohan, kaululan at kaungasan ay wala nang tatalo sa Pilipinas. Ang Pilipinas lang ang number 1. Totoo yan. David Alvin Mendoza, shout out ha. Hi po Karoks at sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Dapat po kasi ay ipa-deport yan, mga inchik na yan, na nahuhuli sa ating bansa ng mga alagad ng butas, batas pala. Pagkatapos kasi mahuli ang mga yan, wala na tayong balita kung nasaan na sila. Dapat po, nakatutok ang media dyan. Yun. Hanggang matapos ang kaso nila. Dapat, di ba? Maiba na tayo. At last, number 1 ng Pilipinas sa Asia. Yun nga lang, sa shopping scam. Yan ang hirap sa mga Pilipino. Ginagamit ang talino sa katarantaduhan, sa panglalamang sa kapwa. Kagaya ng mga politiko natin. Totoo yan, David Alvin Mendoza. Sa kawalang yaan, matatalino. Ay hinayupak. Puta rugis. Federico Mandaco, shout out ha. Marami kasing mga Pinoy, basta kikita ng pera, hindi na iisipin kung sino ba yung katransaksyon nila. Tuwang-tuwa palalo kung Chinese katransaksyon nila.
Yan ang legacy ni Digong. Papasukin ang mga Chekwa. Totoo yan, Federico. Uy, French Ervin ulit, oh. Sabi niya, Sir Rox, isang hirit pa lang po. Sir Rox, isang hirit na lang po si Impong Basyang. Kasi talaga lang po ako, sobra ng gigil. Mga ka-warrior, sorry po. Hirit ulit ang inyong Tia Deli kasi naniniwala po ako, Sir Rox, may nagkamal po ng katakot-takot na salapi mula po sa pinuno ng mga Chenghot na yan. Kaya malalakas po ang mga loob niyan gumagawa ng ganyang kababuyan sa ating bansa. Meron pong higanting pating na lumalamon po ng buo sa likod po niyang mga damontres na Chenghot na yan. At alam na po natin kung sino ang ating minamahal na ingkong at masisibang galamay. Totoo yan, ha. Hindi po magtatapang-tapangan po yung mga Chenghot na yan kung di po bigating pinuno ang naka-back up. Totoo yan. Kaya nga po mga sip-sip, tumbong, grabe kung paano ipagtanggol ang pinuno ng durian. Grabe na po talaga, Sir Rox. Sobra na pong baboy ang yurak po sa ating bansa, pero wala po silang ginagawa. Kaya di mo po masisisi ang mga kababayan po nating goodbye Philippines po talaga, at ayaw na pong magsibalik. Magsibalik? Ano ka ba naman, pre? Ano magsibalik? If there is a way sa mga Pilipino, aalis po yan ng bansa. Oh, di ba? Pupunta ho ng ibang bansa talaga. Lalo ho yung mga may mga utak na mga Pilipino, mga nakapagtapos, nakapag-aral. Ang target po niyan, umalis dito. Oo. Para mawala na sila sakit ng ulo. Ay! Pero sabi ni Bongbong, pagdating ng araw, hindi na kayo pupunta sa ibang bansa at gagawa tayo di... Palakpak. O ngayon, asan na? Jane L. Shout out, Jane L. Sabi niya, hello, Sir Rox, ikaw naman. Gumagana ang hustisya dyan sa Pinas para sa mga mayayaman. Kakampi ka ni Diggs, kakampi ka ni BBM, mga Chinese, Bantag, Rimulya, mga katulad nila. Pero ang kakampi ng mga mahihirap at inaapi ay Diyos. Wala silang laban. Totoo yan. Anong laban? Ha? Everyday Sunday, shout out. Karox, and your warriors, sigarilyo po lang yan. Tatampalin lang mga kamay nila. Walang kulong, deport sila, babalik iba mga pangalan. O, di ba? Kung di makakuha sa lagay sa mga otoridad natin, 1970s pa nga, human smuggling from China, talamak na. Pumalit ang droga, inabusong mga pulis, sugalan, kidnapping, and torture, etc. May ginawa ba ang gobyerno natin? Meron naman, ikaw naman, every season. Nanood nga. Nanood sila, diba? Kinawa Japan. Alolalia, shout out. Lumakas ang loob ng sindikatong Incheck dahil sa nakisabwat sa kanila ang mismong leader ng Pilipinas na siyang pinakapuno rin ng sindikatong dito rin sa Pilipinas, si Duterte Taning. Magandang araw, Sir Roque, at sa mga ka-warriors. God bless us all. God bless all, Ulalia. Reynaldo Gonzales, oh. Di nakataka na mga Chino pa ang gumagawa ng peking sigarilyo. Yung mga mismong pinagbabawal na gamot, nakakagawa eh. Hindi naman makakagawa yan kung walang nag-a-approve na timawa sa lagay at malalakas ang loob, mahuli man gumawa ng at kakutsaba, alam naman din kasi nila pwedeng makalusot pag nagkaroon ng investigasyon. Sa laki ng kinikita nila, halos ibabayad din panglagay para sila maabsuelto. Kalakaran na basta may pera, may pag-asa. Kahit anong kahayupan pang ginagawa.
Nakakalungkot, nakakabahala. Totoo yan, Reynaldo Gonzalez. Akira Milos, sabi niya, magandang umaga po dyan sa inyo, Mr. Satolang, watching right now. Alright, sabi ni Kalarni. Cassandra Daisy, shout out sabi niya. Napalibutan na tayo ng mga Chino, handa na sila pag may gera. Salamat Duterte sa pagbigay ng free visa at yung iba baka nagbayad pa tulad ng pastillas scam noon. Akira ulit Dan watching po, magandang umaga po. Martes dyan sa inyo, sabi niya. Guramosa Sarabotska, shout out. Good AM, Idol Roque, sabi niya. Marilo Pabianak, shout out sabi niya. Good day po tay, and to all Rocky Warriors. Nakakalungkot lang po na mga namumuno pa ang pasimuno sa mga ganitong katiwalian sa ating bansa. Napaka-negative talaga ng impresyon sa ating bansa. Tanging Panginoon ang ating makakapitan. Amen. Ingat po tayo at sa mga ka-warriors. Ingat ka din dyan. African Sai, shout out 3JC po. Sabi niya, hello Sir Rox. Tumatawa siya. Sorry di ako makakomment lately kasi may inaasikaso lang, pero 2 times ko pinapanood ang mga vlogs mo. Sobra nang daming ads. 3JC po ulit Basta Chinese, siga. Siga si Duts Totoo tawa-tawa siya 3JC po ulit Sir Rox, shout out kay Kalatni. Oo. 3JC po ulit. Paano nakakagalaw ang mga Chinese na ganyan kung wala silang protektor? Ang mga Chinese ginagawang basurahan ang Pilipinas, tapos tayo naman pumapayag. Ano ba yan? Hindi naman tayo pumapayag. Yung mga yung CD ko nga pumapayag di ba? O anong gagawa natin doon? Siyang presidente, di ba? Ewan. 3JC po ulit Mabuti na lang at unti-unti lang nababawasan ang mga kakampi ng mga dudes. Ayan si Sara, dahil sa sobrang ganid sa pera, naisipan tuloy ng administrasyon na maaga pa lang, sirain na siya para di makaporma sa 2028. Sirain? Si Sara sisirain? Bakit? Ano bang sisirain kay Sara? Ako wala akong alam na sisirain sa kanya. Wala talaga akong alam kung ano sisirain dyan sa mag-ama na yan. Kayo ba, may alam kayo sisirain sa kanila? Tuloy natin kay 3JC Hope. Yan ang sabi ni Kaenso. Totoo naman kasi, kumakain kasi ng pera si Aling Sara. Shout out Balong. Boyong Kong. Eman Escalona, anak, shout out Adorasyon di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga friend. Hanggang dito na lang, mission accomplished. Nakapagsaya na naman tayo mga boss. Hanggang bukas po muli. Tingnan natin kung makakadalawang vlog tayo. Hirap na hirap ako makadalaw. Marami yung ginagawa sakit ulo. Good night. God bless. Malapit na po ang Pasko. Merry Christmas sa inyo.